Ang titulo ng pelikula ay Gantz Zero. Simulan na natin. Nagsisimula ang pelikula sa isang nasusunog na intersection sa Shibuya na sinalanta ng mga halimaw. Isang babaeng nakasuot ng itim na suit na nagngangalang Reika ang nagpupumiglas sa kanyang mga paa habang ang mala-alien na nilalang ay naghagis ng kotse patungo sa kanya. Sa kabutihang palad, nailigtas siya ng kanyang mga kasamahan, sina Yoshikazu Suzuki at Kei Kurono. Itinulak ni Kurono ang sarili patungo sa nilalang ngunit sa kasamaang palad, nabugbog siya at itinapon siya sa isang kotse. Sa kabila ng mga pagtatangka ni Reika na pigilan si Kurono sa pakikipaglaban, matigas niyang inatake muli ang halimaw. Habang ang kanyang ulo ay nabasag sa semento, matagumpay niyang napatay ito gamit ang kanyang X-gun. Habang namatay si Kurono, dahan-daang na-teleport sina Reika at Suzuki pabalik sa mga sentral na kontrol ng laro para sa isang bagong round. Samantala, sa isang istasyon ng subway sa Osaka, naghanda ang 17 anyos na si Masaru Kato na sumakay ng tren papunta sa kanyang nakababatang kapatid na si Ayumu Kato, para sa kanyang kaarawan. Gayunpaman, isang estranghero sa subway ang biglang nasaksak. Nang subukan ni Kato na tulungan ang biktima, brutal itong sinaksak. Nagising siya sa isang hindi pamilyar na silid, disoriented. Siya ay galit na sinusuri ang kanyang sarili upang makita na ang lahat ng kanyang mga saksak ay nawala. Sa silid, napansin ni Kato ang 4 pang tao kung saan 2 sa kanila Reika Shimohira at Suzuki ang lumapit sa kanya at nagpakilala. Hindi maproseso ang lahat ng nangyari, nagsimulang makipagtalo si Kato sa kanila tungkol sa kung ano ang nangyayari. Ang isa pang estranghero sa silid ay nagsimulang sumali sa pagtatalo. Gayunpaman, naantala ang mga ito nang nabuhay si Gantz, isang higanteng parang computer na globo sa likod ng silid. Sa sorpresa ni Kato, nagsimulang ipaliwanag ng bola na siya, at lahat ng iba pang mga estranghero, ay talagang namatay at nabuhay na mag-uli. Ang globo ay nagpapaliwanag sa mga tagubilin ng grupo upang mabuhay sa kanilang bagong buhay. Ipinapalim nito sa kanila ang kanilang target, isang lalaking nagngangalang Nurirahayan. Ipinaliwanag nito na siya ay isang mapanganib na tao na kailangang patayin. Nang walang karagdagang paliwanag, agad nitong ibinunyag ang kanilang mga kagamitan na may kani-kanilang mga pangalan. Ang 2 pang estranghero sa silid, si Joichiro Nishi at isang malaking lalaki, ay nag-away. Agad itong natapos ng barilin ni Nishi ang lalaki gamit ang kakaibang baril. Makalipas ang ilang segundo ay sumabog ang ulo ng lalaki. Natakot at nataranta, naduduwal si Kato at nagtanong sa grupo kung sino sila. Tunay silang tumugon tungkol sa walang katapusang laro ng kaligtasan ng Gantz. Idinagdag din ni Reika ang tungkol sa pagkamatay ng kanilang pinuno, si Kurono. Sa kabila ng kanyang pagkalito, mabilis na isinuot ni Kato ang kanyang suit habang ang kanyang koponan ay na-teleport sa kanilang lokasyon. Lumilitaw ang pangkat sa kalye na puno ng mga bangkay at dagwang katawan. Nang mapansin ni Reika na nasa Osaka sila, retorikang itinanong ni Suzuki kung bakit hindi sila ipinadala sa Tokyo, ang kanilang karaniwang lokasyon. Gayunpaman, isang tila deformed at walang mukha na babae ang dahan-daang lumalapit sa kanila ang nagpaikli sa kanilang sightseeing exploration. Habang ang iba sa grupo ay nataranta, kalmadong tinutukan ito ni Nishi ng baril at pinaputukan, dahilan para sumabog ang ulo nito pagkatapos ng maikling pagkaantala. Gulat na gulat sa kanyang nasaksihan, tinitigan ni Kato ang walang ulo na bangkay ng babae. Habang inaaliw siya ni Reika at Suzuki, tumakbo siya papunta kay Nishi at humingi ng paliwanag kung ano ang nang magbanta si Nishi na babarilin siya. Nakialam si Suzuki at nag-alok na ipaliwanag kung bakit. Habang patuloy silang naglalakad, ipinaliwanag ni Suzuki kay Kato na ang pangunahing layunin ng bawat laro ay lipulin ang lahat ng halimaw sa lugar bago matapos ang kanilang timer, o kung hindi, lahat sila ay mamamatay sa totoong buhay. Bago niya makuha ang impormasyon, mabilis na nagtago si Kato at ang grupo habang daan-daang halimaw ang nagsimulang tumakbo sa kanilang direksyon. Gayunpaman, ang kanilang lokasyon ay matutuklasan kapag ang isang napakalaking ulo ay gumulong mula sa kanilang likuran. Mabilis nilang tinakbo ito habang hinahabol sila ng iba pang nilalang. Matapos ilabas ang ilan sa mga halimaw, agad na napaatras sina Suzuki at Reika nang maabutan nila ang ilang nilalang. Inabutan sila ng malaking ulo at pinagbabanta ang papatag sila. Upang pigilan ito, binaril ni Kato ngunit sa halip ay tumama sa isang kotse.
Biglang tumalon sa ere ang ilumaking ulo at damapo kay Keito. Sa kabutihang palad, ang suit ni Keito ay nagbibigay daan sa kanya upang mabuhay. Habang sila ay walang magawang na-corner, ang grupo ni Keito ay nailigtas ng isang grupo ng mga tao na may suot na katulad na mga suit. Pinakilala nila ang kanilang sarili bilang ang koponan ng Osaka, isang pangkat ng mga dalubhasang individual na mahusay na karanasan sa mga laro ni Gantz. Habang iniinspeksyon nila ang unit ni Keito na mahina ang kasanayan, kinukutya nila ang kanyang grupo ng may habag at sama ng loob. Kapag dumarating ang daan-daang dayuhan, mahusay silang pinupunasan ng pangkat ng Osaka gamit ang kanilang mga talem at armas. Nang magtanong si Keito tungkol sa parang bisikleta ng koponan ng Osaka, ipinaliwanag pa ni Suzuki na ang pagpatay ay maaaring makakuha ng mga puntos upang i-upgrade ang kanilang mga armas depende sa kung gaano karaming mga issue ang idinagdag din niya na kung makakapuntos siya ng 100 puntos, bibigyan siya ni Gantz ng mga bonus na opsyon para mag-upgrade ng armas, buhayin ang isang patay na miyembro ng koponan, o mabura ang kanyang memorya at umalis sa laro para mamuhay ng normal. Umaasa, ipinaalala ni Keito sa kanyang sarili si Ayumu, na naghihintay sa bahay para sa kanyang nakatatandang kapatid. Sa pag-alis ni Nishi sa eksena, itinuro ni Suzuki na ang diskarte ni Nishi para sa mga laro ay magtago at maghintay para sa pinakamalakas na halimaw na magpakita ng sarili sa dulo ng bawat laro. Pagkatapos, narinig nila ang isang grupo ng mga sibilyan na sumisigaw para humingi ng tulong sa malayo habang hinahabol ng mas maraming halimaw. Bago siya tumakbo para tulungan sila, hinayla ni Reika at Suzuki si Keito pabalik, na sinasabi sa kanya na hindi sila katugma sa mga halimaw. Nang makita ang kanyang mga kasamahan sa koponan na hinihimok ng kawalan ng pag-asa, nagpasya siyang mag-isa. Pinahiram siya ni Suzuki ng ilang sentimos para tumawag sa telepono bago sila maghiwalay. Sa pag-alis ni Keito, isang babaeng figura ang nakatingin sa kanya mula sa mga anino. Nang mag-dial si Keito ng isang numero ng telepono, kinuha ni Ayumu at naiinis na nagtanong kung nasaan ang kanyang kuya. Pinipigilan ni Keito ang mga luha habang sinisikap niyang sabihin kay Ayumu na casual siyang nasa trabaho. Ang kanyang nakababatang kapatid, dahil sa pagkalito, ay nagtatanong kung bakit siya nakatanggap ng tawag para magtrabaho habang ang mga halimaw ay tumatakbo sa paligid ng Japan. Sa sobrang pagsisikap, mukhang nagulat si Keito at tinanong si Ayumu kung bakit niya alam ang tungkol sa mga halimaw. Sinabi sa kanya ng kanyang nakababatang kapatid na lalaki ang tungkol sa mga reporter ng balita na nag-broadcast ng karamihan sa pinsalang dulot ng mga halimaw. Nang ibababa na ni Ayumu ang tawag, pinigilan siya ni Keito. Nangako siya kay Ayumu na uuwi siya kahit anong mangyari. Pagkatapos ng kalahating pusong pagkilala, ibinaba ni Ayumu ang tawag. Matapos makuha ang kanyang sarili na muntik nang mapatay ng isang halimaw para iligtas ang ilang sibilyan, matagumpay niyang napatay ito. Kasabay nito, ang babaeng figura, isang babaeng miyembro ng Osaka team, ay lumapit sa kanya at ipinakilala ang kanyang sarili bilang Anzu Yamazaki. Hindi makapaniwala sa ginawa ni Keito na walang pag-iimbot, sinundan siya nito sa kabila ng kanyang pagkairita. Upang subukan ang kanyang tunay na intensyon, sinabi ni Anzu kay Keito ang tungkol sa dalawang nakatatanda at isang bata na nasa panganib sa ibang lugar. Nang dumating si Keito upang iligtas sila, mabilis na napagtanto ni Anzu na napakalaki ng halimaw para kay Keito. Sa kabila ng babala ni Anzu na tumalikod, nilabanan ni Keito ang nilalang, na naging sanhi ng pagkabigo ni Anzu na umalis sa eksena. Gayunpaman, dahil napagtanto ni Anzu na tunay ang pagiging mabait ni Keito, bumalik siya para tulungan siya. Sa kasamaang palad, nabasag ng halimaw ang baril ni Keito at na-hostage si Anzu. Nang hindi sinasadyang mabaril ni Anzu ang kanyang Y-gun, isang kumikinang na asul na string ang pinakawalan at bumabalot sa isang mop na hawak ng isang senior civilian. Habang patuloy na hinahawakan ng halimaw si Anzu, ibinaba niya ang kanyang baril. Sa kabila ng kanyang walang pag-asa na posisyon, buong tapang na kinuha ni Keito ang mop at inatake ang halimaw. Nakuha niya ang Y-gun ni Anzu at pinatay ang nilalang, iniligtas si Anzu kasama ang mga sibilyan. Habang patuloy na naglalakad ang dalawa sa mga kalye ng Osaka, pinag-uusapan nila ang kanilang buhay. Nalaman ni Anzu ang mga patay na magulang ni Keito. Pinaliwanag niya na siya ay isang working student na nagbibigay para sa kanyang nakababatang kapatid. Kasabay nito, ibinahagi ni Anzu ang tungkol sa kanyang 3 taong gulang na anak na lalaki.
Natigilan, napagtanto ni Kato na sila ay nasa magkatulad na mga sitwasyon at hindi kayang mamatay. Pagkatapos, pareho silang sumang-ayon na magsama-sama upang iligtas ang mas maraming sibilyan. Nang makita nila sa malayo ang koponan ng Osaka na pumatay ng mas maraming halimaw, napansin ni Kato kung gaano sila ka-wild pagkatapos ay inilista ni Anzu ang iba't ibang miyembro ng kanilang koponan. Tinuturo niya na ang nangungunang tatlong may kasanayang miyembro sa kanilang Group Zero ay si Shimaki, isang 3 beses na nanalo ng bonus, Nobuo Moroya, isang 4-time bonus winner at ang kilalang hack hero Oka, isang 7 beses na nagwagi ng bonus. Samantala, nakipag-usap si Reika kay Suzuki tungkol sa pagkamatay ng kanilang pinuno at kasamahan, si Kurono. Naaalala ang pagiging hindi makasarili ni Kato, retorika niyang itinuro na ang kanilang pinuno ay ginawa rin ang parehong bagay. Bago sila makarating sa anumang desisyon tungkol sa bagay na ito, isang napakalaking nilalang na parang dinosaur ang bumangon mula sa kanal sa di kalayuan. Kasabay nito, lumalapit ang isang malawak na robot mula sa kabilang direksyon. Habang pinapanood ni Reika at Suzuki ang laban ng dalawang higanti, mabilis silang napalibutan ng mga ordinaryong sundalo. Sa pag-aakalang si Reika at Suzuki ang magkaaway, pinagbantaan sila ng mga sundalo na babarilin sila. Gayunpaman, gaya ng dati, tinulungan sila ni Kato hiniling sa mga sundalo na tumayo. Gayunpaman, naghahanda ang mga sundalo sa pagbaril hanggang sa dumating ang isang malaking halimaw na may pakpak sa pinangyarihan. Ang mga sundalo ay nagpakawalan ng siklab ng mga putok ngunit walang epekto. Sa halip, sinimulan silang patayin ng dayuhan na nilalang isa-isa. Kapag gumamit si Kato ng Y-gun para igapos ang halimaw, nakawala ito. Bago nito ma-attack si Kato, dumating ang dalawang miyembro ng koponan ng Osaka, sina Shimaki, at Nobuo Moroya at pinunasan ang halimaw sa isang luzek ng dugo. Ang halimaw na muling lumabas mula sa dagwang pool ay pumutol sa kanilang kaluwagan sa tagumpay. Sa kabila ng maraming putok ni Nobuo dito, tila lumakas lang ang halimaw. Sa kalaunan, kinuha nito si Nobuo at itinapon sa paligid ng lugar. Habang nagawa niyang patayin ang nilalang, namatay siya sa mahigpit na pagkakahawak nito. Bago pa man maisip ng pangkat ang nangyari, si Norirahayan, ang amo, ay lumilitaw na mahina at matanda. Habang tinutulak siya ni Shimaki gamit ang kanyang talem, nagawa ng matanda na makaiwas at makaligtas sa lahat ng kanyang mga pag-atake. Dahil wala ng ibang pagpipilian, sinubukan ni Shimaki na pigilan siya, sa pag-aakalang siya ay pisikal na nanalo. Gayunpaman, napunta sa timog ang mga bagay nang lamunin ng matanda si Shimaki habang nag-transform siya bilang isang higanteng binubuo ng mga hubad na babae. Habang ang koponan ay naglalabas ng mga round ng compressed energy shots mula sa kanilang mga baril, ang nilalang ay namamahala sa pag-iwas sa lahat ng mga pag-atake at sulok sa kanila. Sa kabutihang palad, bago pa man makabalik ang nilalang, misteryosong natanggal ang braso nito. Pagkatapos ay ipinakita ni Nishi ang kanyang sarili at muling na-shoot ang halimaw. Gayunpaman, bago pa man lumipas ang 1 minuto, isang bagong halimaw ang bumangon at nasugatan si Nishi. Mabilis na tumakas si Kato at ang kanyang koponan sa kanal sa ibaba. Kasabay nito, patuloy na naglalaban ang dinosaur alien at ang robot sa gitna ng lungsod. Nagawa ng nilalang na itumba ang higanting robot. Gayunpaman, nagpapatuloy ang laban habang inihayag ni Oka ang kanyang sarili at nagawang mapunta sa ulo ng nilalang. Gamit ang kanyang mga armas, ibinaba niya ang nilalang pinatay ito. Habang nagpapahinga si Kato at ang kanyang koponan sa isang pader malapit sa kanal, si Oka ay nagpapatuloy sa pakikipaglaban kay Norirahayan. Habang nagawa niyang atakehin at putulin ang halimaw, sinundan niya ito ng sunod-sunod na mga putok ng enerhiya. Gayunpaman, sa pag-alis ng usok, ipinakita nito ang mukha ni Norirahayan, sa pagkakataong ito ay may built na katawan. Sa kabila ng mabilis na mga sugat ni Oka, agad na gumaling ang mga sugat ni Norirahayan habang marahas na lumalaban ang halimaw, nagawa ni Oka na sorpresahin ito at pinutol ang Norirahayan sa kalahati. Dahil alam niyang hindi pa tapos ang laban, mabilis niyang binalot ang sarili at nagtago para makahanap ng mas magandang paraan para atikihin si Norirahayan. Kahit na binalaan sila ni Oka na magtago, kinuha ni Kato ang talem ni Oka at sinubukang tapusin ang halimaw. Pagkatapos, isang kakaibang bola ang bumangon mula sa tiyan ni Norirahayan,
na biglang nagpakawala ng maikling hanay ng mga bala sa paligid ng lugar. Agad na sinangga ni Suzuki si Kaito gamit ang sariling katawan. Habang nagpupumiglas si Suzuki sa matinding paghihirap, ang anyo ni Nurirahayan ay nagbabago sa isang malaking, buto-buto na nilalang. Galit na tumakbo si Kaito patungo dito, na mabilis na napatumba. Habang umalis ang halimaw sa eksena para hanapin si Oka, sinabi ni Kaito sa kanyang koponan na susubukan niyang gambalain ang halimaw habang sina Reika at Anzu ay gumagamit ng mga sniper para patayin ito. Nag-aalala, lumapit si Anzu kay Kaito at sinabihan siyang mag-ingat. Kinikilala niya ang kanyang katapangan at hinihikayat siya. Idinagdag niya na siya at ang kanyang kapatid ay maaaring tumira sa kanya kung mabubuhay sila. Nagulat sa kanyang kabaitan, tinanggap ito ni Kaito at nangakong gagawin iyon. Nang umalis si Anzu, dumapo si Nurirahayan sa harap ni Kaito, hawak ang ulo ni Oka. Para bigyan ang kanyang team ng mas maraming oras para mapunta sa posisyon, ginulo ni Kaito ang halimaw sa pamamagitan ng pagtatanong kung bakit nila sinasalakay ang Japan. Habang ipinaliwanag ni Nurirahayan na isa siya sa maraming Diyos, bigla siyang binaril sa braso ni Anzu, na sinundan ng higit pang mga putok mula kay Reika. Pagkatapos, ginagamit ni Nurirahayan ang kanyang mga mata ng laser, na nagiging sanhi ng paghati sa mga gusali sa kalahati. Habang sinusubukang abutin ni Kaito ang isang kalapit na baril, nahuli siya sa isang pagsabog, na napunit ang kanyang binti. Habang bulag na nag-shoot si Nurirahayan ng higit pang mga gusali, alos maduraj si Reika sa mga nahuhulog na labi. Gayunpaman, ipinagpatuloy niya ang pagbaril sa alien habang dahan-daang gumagapang si Kaito patungo sa baril. Habang itinuon ni Nurirahayan ang kanyang laser eyes sa kanya, iniligtas siya ni Anzu. Sa kasamaang palad, biglang tinamaan ng alien ang kanyang Sir Eyes kay Anzu, na hiniwa ang katawan nito sa kalahati. Sumisigaw sa sakit at dalamhati, galit na gumapang si Kaito patungo sa baril. Habang naghahanda ang halimaw na barilin siya, naabala ito ni Nishi at ng kanyang malabayk na makina. Nagawa ni Nishi na ipako siya ngunit nabaril ang sarili sa mata ng halimaw pagkatapos. Habang inaabot ni Kaito ang baril, si Reika, sa kabila ng nakabitin sa isang gusali, ay binaril ang halimaw sa lahat ng mayroon siya. Habang pinupuntirya siya ng halimaw, nagpakawala si Kaito ng sunod-sunod na putok, na sa huli ay pinapatay ito bago ito makagawa ng higit pang pinsala. Habang gumagapang si Kaito sa nakahiwalay na katawan ni Anzu, nawalan siya ng malay habang ang natitirang bahagi ng koponan ay muling nabuhay pabalik sa silid ni Gantz. Kapag napagtanto ng koponan na wala si Kaito sa silid ni Gantz, ang kanilang mga puso ay nagdadalamhati. Biglang dahan-daang sumulpot si Kaito. Sa kabila ng pagdiriwang ng koponan, nalungkot si Kaito nang mapansin niyang hindi nila nakikita si Anzu. Kapag nakakuha ng puntos ng lahat, bibigyan si Kaito ng 100 puntos para sa pagkatalo kay Nurirahayan. Dahil sa kanyang tatlong pagpipilian, ipinaglalaban niya ang kanyang sarili upang magpasya kung bubuhayin si Anzu o uuwi sa kanyang kapatid. Sa huli, pinili niyang buhayin si Anzu. Umalis si Kaito sa silid ni Gantz nang malaman niyang maaari niyang bisitahin ang kanyang kapatid. Samantala, isang alaala ang nag-flash mula sa isipan ni Reika at Suzuki na maraming beses na silang nilaro ni Kaito sa mga laro ni Gantz noon. Gayunpaman, palagi niyang napapawi ang kanyang memorya sa tuwing nakakakuha siya ng 100 puntos at namumuhay ng normal. Nagtatapos ang pelikula sa pag-asang sundan ni Reika ang mga yapak ni Kaito upang buhayin muli si Kurono balang araw dahil sa wakas ay nakauwi na si Kaito sa kanyang kapatid. Wakas. Maraming salamat kaibigan sa patuloy na pagtangkilik at pagsuporta sa ating channel na Tagalog Pinoy Movie Recap. At kung sakaling ngayon lang tayo nagkatagpo sa pamamagitan ng video na ito ay please lang huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at pakipindot na rin ang bell. Hanggang sa muli, ako si Richard Belen, goodbye.